Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Ian Perez from Big Singles Ministry at kasama ko po ngayon ang ating speaker na si Pastor Paul De Vera upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Paul. Kamusta kayo? Okay naman po. Okay, Pastor Paul, umpisa na natin. Pastor Paul, na-mention mo kanina about true repentance and fake repentance. So ito yung unang tanong natin. Paano ako makakasiguro kung tunay nga akong nag-repent o kung nakaramdam lang ako ng lungkot at panghihinayang? Ayan. Maganda pong maintindihan natin ang pagkakaiba ng repentance at saka nung pagsisisi lamang. Ang repentance po ay hindi lamang sa pakiramdam na susukat. It is really a change of mind that results into a change of direction. So kadalasan po nalulungkot tayo o nanghihinayang tayo, hanggang feelings lang yon. Huwag ho tayong masasatisfy sa feelings lamang. Ang gusto ng Panginoon, pagdating sa repentance, ay may pagbabago sa takbo ng ating isip, sa pananaw natin. So for example, nagsorry tayo sa kasalanan natin. Ang tingin natin dapat dun sa kasalanan is sobrang dumi na ayaw na natin siyang hawakan ulit. Yun yung magsasabi sa'yo na totoo yung repentance mo dahil ayaw mo na siya. Hindi siya yung feelings mo lang. So wag ho tayong magre-rely sa feelings. Pagdating sa repentance, nababago dapat ang puso at isip natin. Thank you for that, Pastor Paul. Para naman sa pangalawang katanungan, paano naman, Pastor Paul, kung ganito? Alam kong tinanggap ko na si Jesus sa buhay ko at nangakong talikuran na aking mga kasalanan. Ngunit may mga pagkakataong nahuhulog akong muli sa tukso at nagkakasala. Ibig sabihin ba nun ay hindi genuine ang repentance ko? Una sa lahat, yung genuine repentance ay masusukat mo sa punto kung saan ikaw ay nagre-repent sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi siya apektado sa susunod mong paghingi ng tawad. Ikaw yung nakakaalam nun. Sa puntong ito, Lord, linisin mo ako, ayoko na nito, sinusuko ko ito. Diba? So, pero yung tanong natin doon is, paano pag nahuhulog ulit ako or nagkakamali ulit ako? Pag ho tayo ay nagrepent, hindi ho ibig sabihin na perpekto na ang buhay natin. Ang tinitingnan ng Panginoon ay yung puso natin. Tayo ba talaga ay nasusuklam doon sa kasalanan? O talagang nanghinayang lang tayo sa nagawa natin? So, palagi nyo pong tatandaan, kailangan maramdaman natin sa ating puso't isipan, makita natin sa ating attitude or outlook in life na ang tingin natin sa kasalanang ito marumi at ayaw nating gawin to ulit dahil masasaktan si Lord. Hindi ibig sabihin na perpekto dahil pwede pa rin ho tayong magkamali. Pero ang sabi sa atin sa salita ng Diyos is, He will be faithful and just to forgive us if we confess to Him. Thank you so much for that, Pastor Paul. Ang gandang reminder, no, dapat may changes talaga sa puso natin. Para po sa pangatlong katanungan, Pastor Paul, paano kung ganito, Pastor Paul? Kung paulit-ulit kong nagagawa ang parehong kasalanan, wala na ba akong pag-asa na tunay na magsisi? Paano ko mahinto ang ganitong cycle? Kung paulit-ulit tayong nasasaktan dahil sa kasalanan ginagawa natin, and I understand, nadi-disappoint tayo, yung parang kakasorry ko lang nito kahapon, tapos ngayon nagsasorry ulit ako dahil nagawa ko siya ulit. Magandang starting point po yung nararamdaman natin. Remorse is a good starting point. But do not settle with remorse. Because remorse doesn't change heart. It doesn't change your mind. Kailangan, nag-uusap kayo ng Panginoon at sinasabi mo, Panginoon, ano yung pwede kong gawin para hindi ko na to magawa ulit? Kasi kadalasan po ang perspective natin, yung sa mali lang tayo nakatingin. Wag lang dun tayo sa kasalanan titingin. Titingin din tayo sa kung sinong nasasaktan natin pag ginagawa natin yung kasalanan na yon. At para sa akin, yung common sense, for example, nung single ako, yung lust or yung pornography, nung kabataan ko talagang parang araw-araw ako nagsusorry kay Lord eh. Di ba? Pero alam niyo po yung tunay na nagbago sa akin, nung na-realize ko na si Lord dapat piniplease ko. At sa bawat paggawa ko ng kasalanang iyon, siya yung nasasaktan. Yun yung nagdala sa akin sa tunay na pagbabago. Thank you for that, Pastor Paul. And para naman sa last question, sabi ni Jesus sa John chapter 8 verse 11, "Go and sin no more." Bakit kaya niya ito sinabi kung alam naman niya na imposibleng hindi tayo magkasalang muli? Ano ang dapat nating gawin? For context, no, titignan natin yung salitang binigay. Itong commandment na ito na go and sin no more is like directly telling the person, baguhin mo ng takbo ng buhay mo. Posible pa rin ho siyang magkamali sa ibang bagay. Pero dahil pipiliin niyang magbago ng takbo ng buhay, magbago ng desisyon, iiwasan na niya. John 8 is the story of the woman who was
in a relationship with many other men. At nung sinabi sa kanyang, go and sin no more, ang ibig sabihin nito is, bitawan mo yan lahat at ayusin mo na yung takbo ng buhay mo. Hindi ho nun talaga sinusukat yung pagiging perpekto. Ang hinihingi doon ay yung ma-admit mo sa sarili mo, mali ito at gusto ko na tong baguhin. Maraming salamat, Pastor Paul, sa pagsagot sa aming mga katanungan. Pero bago tayo magtapos, meron kaming good news para sa inyo. Meron po tayong mga tools na maaaring makatulong sa ating discipleship journey, tulad ng DJ Passport, kung saan maaari nating i-record at i-track ang ating progress. Sa CCF mobile app naman, maaari tayong manatiling konektado sa ating D-Group family at updated sa mga kaganapan sa CCF community. Halina't kuhanin na ang inyong DJ Passport sa GLC booth at i-download ang CCF mobile app mula sa Google Play o Apple Store. And that's it for CCF Sunday Pasra. God bless!